Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ang anak ko. Nang magmulat si Ferlita ng mata, ang anak niya kaagad ang unang pumasok sa isip niya. Agad na nag-alala siya na baka may nangyari na ditong masama, kaya kahit masakit ang katawan niya, ay pinilit niyang bumangon. Pero agad ding bumagsak si Ferlita sa higaan dahil wala siyang lakas. Sobrang sakit ng tagiliran niya, kumalat ang kirot noon sa buong katawan niya. Nasaan si Jasmine? Bakit si Jeremy lang ang nandito? Maliban kay Jeremy ay wala nang ibang tao sa silid. Kaya naman hindi niya maiwasan na mag-alala na baka napano ng anak nila. Ferlita, hinawakan ni Jeremy ang kamay niya. Jeremy, ang anak natin, nasaan siya? Naalala niya mga nangyari, ang pagharang sa kanila, ang mga kalalakihan, ang pagtangay ng mga ito sa anak niya. Diyos ko, hindi. Kahit nangihinay na gawa niyang kumapit sa laylayan ng suot ni Jeremy at nanginginig ang mga kamay sa takot na hinanap ang anak nila. Ah, ang anak natin, Jeremy. Nasaan siya? Ligtas siya, hindi ba? Sabi mo sa akin, ligtas ang anak natin. Niyakap siya ni Jeremy habang masuyong hinahaplos ang likuran niya. Shh! Jasmine is safe. Mommy! Agad na nangilid ang luha niya nang marinig ang boses ni Jasmine. Lahat ng pag-aalala at takot sa dibdib niya ay dagling naglahon na parang bula. Nang tumakbo ito sa kanya para yakapin siya, ibinuka niya ng dalawang braso upang salubungin ito ng yakap. Diyos ko, salamat dahil ligtas ang anak ko. Panay ang usal niya ng pasasalamat sa Diyos dahil heto't yakap niya si Jasmine, ligtas at walang galos. Mommy, gising ka na po. Mabuti na lang po't dumating si Daddy at sila Tito Brian. We are glad that you're awake, Mommy. We miss you po. I miss you too, Princess. Akala ni Mommy napahamak ka na. Akala ko. Hindi niya magawang ituloy ang gustong sabihin. Nanginginig ang boses niya sa takot na maalalang nakakatakot na nangyari sa kanya. Matatanggap pa niya kung sa kanya lang nangyari yon na hindi madadamay ang anak niya. Pero hindi dahil naganap yon na kasama niya pinakamamahal niyang anak. Hindi niya matanggap. Paano kung napahamak to? Paano kung hindi dumating sila Jeremy? Nagtagis ang bagang ni Jeremy na mapansin ang namumutlang mukha ni Ferlita habang umiiyak. Agad na kinuha niya si Jasmine at inutusan ng yaya nito na dalhin sa labas ang kanilang anak. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagkalat ng dugo sa sugat ni Ferlita. Tumabi siya rito. Hinawakan niya mukha nito, namumutla. Nakita niya kung gaano to katakot. Alam ni Jeremy na hindi yon para sa sarili ni Ferlita, kundi para sa anak nilang si Jasmine. Sobrang pag-aalala nito sa kanilang anak kaya hindi nito napansin ang pagdurugo ng sugat. My God, Ferlita, kailangan mo magpahinga. Jeremy, tumabi ka na muna. Kailangan ko lang palitan ng benda ang sugat niya. Bago umalis ay hinalikan ni Jeremy si Ferlita sa noo. Iniwas ng tingin habang inasikaso ni Marvin at ng mga kasamang nurses. Bumuntong hininga si Marvin pagkatapos mapalitan ng benda ang sugat ni Ferlita. Tinurukan nila ito ng pampatulog dahil masyado tong emosyonal at shock sa nangyari. Mahal na mahal niya talaga si Jasmine, Jeremy. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit ganyan ang estado ng kondisyon niya pagkatapos na nangyari. Siguro, takot na takot siyang magising na wala ng anak niyang dalawa. Muli na namang napabuntong hininga si Marvin habang may awang nakatingin kay Ferlita. Aalis na ako, Jeremy. Ikaw nang bahalang magbantay sa kaibigan ko. Si Dexter nang bahala kay Jasmine. Kailangan niya magpahinga para mabilis na gumaling ang sugat niya. Nang makalabas si Marvin, umupo si Jeremy sa tabi ni Ferlita. She looked pale and miserable. Bakas ang luha sa magandang mukha nito. Kahit na wala itong malay ay nagpabiling-biling ang ulo nito. May luha sa mata at nakakunot ang noo habang pinagpapawisan. It looks like, even in her dreams, she was crying and worried about their daughter. Hinawakan ni Jeremy ang kamay nito at masuyong hinalikan. Hindi siya sanay na maldita sa ganitong kalagayan sa Ferlita. Sanay siya nitong nakaraan na palagi nakikitang may ngiti ang maganda nitong mukha. Shit, kahit patay ng lalaking yon, gusto pa rin itong durugin sa mga kamay niya at paulit-ulit itong patayin. Ah, Jeremy, ang anak natin, si Jasmine, iligtas mo siya. Maraha siyang napalunok na marinig ang pagmamakaawa sa boses nito habang hawak ang kamay niya. Damn, daig pa ni Jeremy ang dinibdiba nang marinig ang impit nitong pag-iyak habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan niya. Shh, wala nang makakapanakit sa'yo, Ferlita. Wala na.
Kasalanan niya to. Kung hindi siya pumayag sa sinabi ni Brian, hindi matatakot at masasaktan si Ferlita. But his friend told him that it's the only way to capture that man. At hindi nga nagkamali si Brian, gagawa na hakbang si Omar para kunin si Ferlita para gumanti sa kanila. Nang makita niyang hawak nito si Ferlita ay nagdilim ang paningin niya. He shot him dead without any conscience. That man deserves to die. Hinaplos niya ang pisngi ni Ferlita at pinahid ang luha nito. He even kissed her lips. Natigilan siya na makitang tumigil sa pagbiling ng ulo nito. Maging ang guhit sa noo nito'y nawala. He smiled when he saw a smile that curved in her lips. Kumalma to. Thanks God, Ferlita is safe. Huling natakot si Jeremy ay nang malaman niyang may sakit siya na may iwan niyang mag-isa si Ferlita. Seeing her covered with her own blood even scared him more. Hindi siya paladasal na tao pero pagdating kay Ferlita at sa kanilang anak ay kaya niyang tawagin ang lahat ng santo. He loved her more than she could imagine. Ito at ang kanilang anak ang nagsisilbing lakas at kahinaan niya. Kaya gagawin niyang lahat upang protektahan ito, maging buhay man niya ang kapalit. Nang magmulat si Ferlita ng mata ay si Jeremy kaagad ang kanyang nakita. Nakasubsob ang ulo nito sa gilid ng higaan niya habang nakahawak ang isang kamay sa kamay niya. Napangiwi siya ng maramdaman ng pagkirot ng sugat niya. Ngayon lang niya naramdaman ng sakit at kirot. Samantalang nang yakap niya si Jasmine ay wala siyang naramdaman na sakit. Tumingala siya para pigilan ang mapaiyak. Alam niya na sobra siyang naging emosyonal ng magising. Sobra kasi siyang natakot. Pero ngayon ay nahimasmasa na siya at napalagay ng loob niya. Dahil alam niya na ligtas na anak nilang dalawa. Kinaplos niya ang buhok ni Jeremy. Napansin niya na nanlalalim ang mga mata nito. Halatang wala itong tulog. Nang maramdaman itong kamay niya, ay agad itong umayos ng upo. Natigilan to na makitang nagpapasalamat niyang ngiti dito. Salamat Jeremy ha. Hindi ko alam kung ilang beses na ako nagpapasalamat sa iyo pero hindi ako magsasawang sabihin yon. Dahil alam kong hindi ka rin nagsasawa na protektahan at mahalin kami ng anak mo. Ferlita. Lumamlam ang mata ni Jeremy habang nakatingin sa kanya. Ngumuso siya. Kiss mo nga ako. Mahina itong natawa. Halik lang pala. Tumayo ito tinawakan ng mukha niya at saka tiningala. Malalaman mo kung gaano kagaling magpagaling ang kisperi ng gwapo mong future husband. Pagyayabang nito na ikinatawa rin ni Ferlita. Bumalik sa normal ang lahat, wala nang banta sa buhay nila ngayon kaya panatag na sila. Nakangiting tinitigan ni Ferlita ang daliri kung nasa ng singsing na ibinigay ni Jeremy. Sa wakas ay tapos na lahat. Nagbabayad na ng kasalanan sina Victoria at Trixie ngayon. Nakakagulat malaman na magkakamag-anak pala ang tatlo. Kasama ang doktor na nanloko kay Jeremy noon. Kapatid pala ni Victoria si Olga, ang nagpalaki kina Trixie at Omar. Si Victoria inobserbahan pa dahil kakaiba daw ang kinikilos nito sa loob. Nagsasalita na daw ito ng mag-isa at tumatawa, na parang nasisiraan na ng ulo. Si Trixie ay madalas daw na sinasaktan ang sariling ina dahil ito ang sinisisi ng babae sa pagkawala ng kuya nito. Sobrang parusa na yon para kay Victoria, ang hindi kilalanin ng sariling anak at mawala ng anak. Siguro ito na ang naging kabayaran niya sa lahat ng kasalanan niyang nagawa. Sigurado ka na hindi ka pupunta, Jeremy? Ngayong araw ay kaarawan ng ama ni Jeremy. Hindi man lang sila inimbita nito. Bukang hanggang sa huli ay hindi pa rin sila matatanggap ng matanda. Nakakalungkot lang dahil sa kabila ng nalaman nito tungkol kay Victoria ay pinili nito na magalit sa kanila sa sarili nitong anak. Why would I come? Hindi ko kailangan ng amang katulad niya, Ferlita. Kaysang mahalin ako ay nagalit pa siya at pinakulong ko. Ang asawa niya. He is a bastard. Hanggang sa huli hindi pa rin niya ako magawang piliin. Dahil para sa kanya ay bunga lang ako ng pagkakamali niya noon. Nakadama siya ng awa dito. Kumapit si Ferlita sa bisig nito. Mabuti pa ay lumabas na lang tayo. Ano sa palagay mo? Dinner date? Humawak si Jeremy sa baba at saglit na nag-isip. Well, sounds good. Pero nakakalimutan mo yata may gagawin pa tayong dalawa. Gagawin? Teka, wala naman siyang natandaan na may gagawin sila. Natigilan siya nang mapansin ang malagkit na tingin ni Jeremy. Gagawa tayo ng babies, remember? Anito sabay taas baba ng 2 kilay habang kagatan labi. Ano? Teka, wala akong natatandaan. Naalala niyang biglang bili ni Jasmine bago sumama kay Marvin. Kanina lang, Mommy, Daddy, I want baby brothers and sisters. Natampal ni Ferlitang noo. Nang makita niyang isa-isa nang inaalis ni Jeremy ang botones na suot nito ay napangiwi siya. Mukhang sabik na si Jeremy na sunggaban siya. Wait,
Hindi na niya ito naawat nang hatakin siya nito sabay si Basib ng halik sa labi niya. Napangisi si Farlita na may pilang naisip. Gumapang halik ni Jeremy sa mabangong leeg ni Farlita. Siningot-singot niya ang balat nito. Mas lalo siyang natakam at nasabik. Jeremy, may sasabihin ako. Sandali. Mamaya na Farlita. Let's finish this first. May menstruation ako. What? Halos mag-isang linyang kilay ni Jeremy sa narinig. Malakas na tawa sa Farlita nang mamula ang tenga nito habang napapakamot sa kilay. You didn't tell me sooner. Ungo ni Jeremy na sumakat ng puson. Napangiwi naman si Farlita. Bigla tuloy siyang nakonsensya. Aaminin niya na muntik din naman siyang madala. Sorry, kumunot ang noon nito. Sorry for what? Ninuso ni Farlita ang gitnang bahagi ng hita nito. Napasakit ko yata. Hindi niya alam kung tama bang alukin ito ng ganito. Pero ayaw naman niyang makitang nahihirapan to ngayon. Saka hindi naman siguro masama ang gawin ito sa taong mahal mo. Wala namang masama kung susubukan. Kumunot ang noon ni Jeremy nang lumuhod sa harapan niya sa Farlita. What the? Hinila niya ito patayo. What are you doing? Namumulang nag-iwas si Farlita ng tingin. Aanuhin kita? Yung ano? Patanong niyang sagot na parang hindi sigurado. Nang tumawa si Jeremy ng malakas ay napasimangot siya. Bakit tumatawa ka? Mag-e-effort na nga yung tao. Saka normal lang naman yun paminsan-minsan, hindi ba? Nang malaman niyang meron siya ay nag-search siya kaagad kung paano mapapaligaya ang isang lalaki sa ibang paraan. At ito nga ang nalaman niya. Sana naririnig na rin naman niya ito sa ibang mga babaeng kaibigan kahit nung college pa siya basta para kay Jeremy ay willing siyang gawin at matutunan ang lahat. Saka lamang bumalik sa kasalukuyan si Farlita nang maramdaman ang basa at mainit na bagay na lumapat sa labi niya. You don't have to do that, Farlita. Kung ano lang ang kaya mong ibigay ay kontento na ako. Saka hindi naman ako nasasaktan. Okay na ako. This is natural in men, Farlita. Hindi ni Farlita pinansin ang protesta ni Jeremy. She knelt down on his front. Hindi na ni Farlita mabilang kung ilang beses silang nagtalik subalit hanggang ngayon, hindi pa rin siya nasasanay sa sandata ni Jeremy. Nagsisinungaling si Jeremy sa kanya na sabihin nito sa kanya na okay lang ito. Alam niya na masakit sa puso ng mga hindi mailabas ang nasa loob nito. Farlita, don't do it. Inangat nito ang katawan niya. I said I'm fine. Nahigit ni Jeremy hininga nang maramdaman ng mainit na kamay ni Farlita. Farlita, kinapos ng hininga si Jeremy at parang nahihirapan na huminga. Really, Jeremy? You don't want this? Are you sure? Kabado man inagawang magtanong ni Farlita ng pilya. Si Jeremy na lang kasi palaging napapaligaya sa kanya. Wala namang masama dito dahil malapit na rin naman silang ikasal. And besides, pareho naman nilang mahal ang isa't isa. Dahil sa ginawa niya, ay lalong bumigat ang paghinga ni Jeremy. Nagsimulang dumilim ang mga mata nito sa pagnanasa. Lalong nagiinit ang katawan nito sa ginagawa ni Farlita sa kanya. You're naughty, Farlita, ani Jeremy sabay hila kay Farlita at bulong sa tenga nito. But I love this side of you. Bumuga ng hangin si Farlita bago lumabas ng fitting room. Narito sila ngayon sa isang kilalang wedding gown boutique. Ngayong araw kasi ang dating ng wedding gown na pinagawa niya at ngayong araw din ang pagsusukat niya. Napatulala ang lahat nang makita siya, lalo ng mga staff ng lalaking naroon. Maging ang kaibigan niya si Marvin ay napangangapa. Napangiwi siya, pakiramdam niya tuloy hindi bagay sa kanya ang suot niya dahil walang nagsasalita. Ang ganda mo, ma'am. Puri ng babaeng staff na makabawi sa pagkabigla. Yes, mommy, you look so pretty po. Papuri din ng kanyang anak. Oh my God. Bagay na bagay sa'yo, Farlita, tili ni Marvin. Napatakip pa siya ng tenga dahil sa boses nito. Lumapit to sa kanya at pinaikot siya. Perfect, sigurado ako na ikaw ang magiging pinakamagandang bride sa kasaysayan. Napangiwi siya. Minsan talaga may pagka-OA ang kaibigan niya. She chose a long sleeve fishtail wedding dress, Maury style. Lalong lumabas ang hubog ng katawan niya sa design nito. Na-emphasize ang korte ng balakang at dibdib niya dito. Pinili niya ito dahil ito talaga ang gusto niyang design ng wedding dress noon pa man. Nang makita niyang reflection niya sa salamin ay hindi niya maiwasan na maging emotional. Tamang mga ito, napakaganda niya. Nang makita ni Marvin na umiiyak siya, tinapik siya nito sa balikat. Ako din hindi makapaniwalang ikakasal ka na talaga at sa parehong lalaki pa. Sino ba naman ang mag-aakala magkakabalikan kayong dalawa ni Jeremy? Halos isumpa mo siya noon to the moon and back. Hindi niya mapigilan ng matawa sa sinabi nito. Pinahid niya ang luha at umikot sa harapan ng salamin.
Naalala niya 5 years ago ay masaya din siya. Pero mas masaya siya ngayon kumpara noon. Ngayon kasi alam niyang mahal talaga siya ni Jeremy, na hindi siya nito pakakasalan dahil lang sa marriage contract nila ng magulang niya. Bigla siyang napangiti ng maalalang magulang niya. Kahit wala ng mga ito ngayon sa tabi niya para ihatid siya sa altar ay alam niyang masaya ang mga ito para sa kanya. Mapapangasawa na niya ang lalaking pinakamamahal niya, ang lalaking pinapangarap lang niya noon. Pagkatapos nila magsulat ni Marvin, kasama mga bridesmaid ay nakipagkita sila kay Jeremy sa isang restaurant. Kumunot ang noon niya na makitang nakasubsob ang ulo nila Jeremy at Dexter sa mesa. Kunutang noong bumaling si Ferlita kay Brian at Tony. Ano nangyari sa dalawang yan? Biglang umupo ng tuwid si Dexter at tinaas ang basong hawak. Shit pa, hindi ako magpapatalo sa'yo. Anito sabay, subsob ulit ng muka sa mesa. Lahating napangiwi ng tumamang muka nito ng malakas sa mesa. Nagkatinginan sina Ferlita at Marvin. Anak ng, bakit lasing ang dalawang ito? Ngayong araw din ang pagsusukat ng mga ito ng kani-kanilang suits para sa kasal. Magkaiba ng butik na pinagawa ng mga wedding attires dahil sa butik na pinanggalingan nila, ni Marvin ay wedding gowns lang talagang ginagawa ng designer na may-ari ng shop. It's a man thing. Hindi maintindihan ng mga babae. Oh shit, mura ni Brian na malakas na sipain ni Marvin ang binti nito. Anong man thing? Kung sipain kita. Ano sipain? Sinipa mo na nga. Kahit kailan talaga ang brutal mong babae ka, kaya wala kang nobyo. Tangina talaga, hiyaw ni Brian sa sakit. Nang makatikim ulit ng sipa. Napalayo naman agad si Tony at iba pang lalaki. Kita mo may bata nagmumura ka, singhal ni Marvin. Takot na lumayo na lamang si Brian at hindi na nagsalita sa takot na baka masipa pa. Pagkarating sa bahay ay nagpatulong si Ferlita kina Brian at Tony na buhatin sina Jeremy at Dexter. At para hindi na mahirapan pang dalawang buhatin ng dalawa, ay sa guest room na muna ni Ferlita pinatulog ang dalawa. Mga loko-loko kayo ha, tingnan na lang natin kung hindi kayo magulat bukas kapag magising kayo ng magkasama. Tawang-tawang wika ni Marvin. Kasama sina Marvin at mga adoptive children nito ay nanood sila ng movies sa kwarto. Sanay kasi talaga silang magbabanding na magkaibigan. Kinabukasan, what the hell? Kadiri ka? Bakla ka no? Umamin ka na parang ngayon pa lang ay may dahilan na si Ferlita para umatras sa kasal. Nagkatinginan sina Ferlita at Marvin na marinig ang malakas na boses ni Dexter. Hindi nga sila nagkamali, nagtatalo ang dalawa. What? Baka ikaw ang bakla sa ating dalawa, Whitman. Pamamahay ko to, kaya anong ginagawa mo dito? Baka hindi talaga si Ferlita ang type mo kung hindi ako. Tinakpan ni Ferlita ang tenga ni Jasmine. Habang si Marvin naman ay tinakpan ng tenga ni Sharina. Habang tumatawa silang dalawa. Sabi na nga ba at mangyayari ito? Mabuti naman at gising na kayong dalawa. Kamusta ng feeling na magkasama sa kwarto? Pangaasar ni Ferlita. Kumunot ang noo ni Jeremy. Don't tell me, hinayaan mo akong kasamang lalaking ito sa kwarto. It's disgusting. At sino naman ang nagsabing gusto rin kitang kasama sa kwarto? You're gross. Namewang si Ferlita sa harap ng dalawa. Hindi pa rin ba kayo titigil? Mag-aalmusal na pero ang ingay niyo pa rin dalawa. Hoy Dexter, huwag kang magreklamo dyan. Hindi kasi namin alam ni Marvin kung nasa ng bagong bili na kondo kaya hindi ka namin mahati doon. Ay ikaw naman, pinanikitan niya ng mata sa Jeremy. At ikaw naman, sino nagsabi sa'yo na maglasing ka? Alam mo naman na may food tasting pa tayo after that, hindi ba? Napalunok si Jeremy ng laway bago madilim ang mukhang bumaling kay Dexter. Kasalanan ng kaibigan mo. He told me to compete with him. Kapag nanalo daw ako, ipapaubaya ka na talaga niya sa akin. Nang bumaling si Ferlita kay Dexter ay sumisipol na itong lumalakad palayo. Ang loko, tumatakas pa. Napabuga na lang si Ferlita ng hangin. Matagal na niyang kilala si Dexter at inaamin niya na may pagkaisip batang kaibigan niya. Pero hindi niya inakala na papatulan to ni Jeremy. Nang makita ni Jeremy ang hindi maipintang mukha ni Ferlita ay lumapit to dito at yumakap. Sorry na Ferlita ko, promise I wouldn't do it again. Nanalo ka ba? Nakataas ang kilay niyang tanong na ikinangisi nito. Of course. Ako pa ba? Mayabang na sagot nito. Mabuti naman, aniya. Kung nagkataong natalo to ay siguradong siya nang walang ibang gagawin si Dexter kung hindi ang asarin ito. Hanggang sa araw ng kasal nila, kilala niya ang kaibigan niya. Mas madalas pa naman tong isip bata. Pinisili Ferlita ang pisngi ni Jeremy. Para sabihin ko sa'yo, hindi mo kailangan makipag-compete sa iba dahil sa'yo lang naman ako. Hindi ako maagaw ng kahit na sino dahil ikaw lang ang mahal ko't wala nang iba.
I know that, Farlita. Kumunot ang noon niya. Alam mo naman pala, bakit pinatulan mo pa si Dexter? Ngumisi si Jeremy. Gusto ko lang ipakita sa kanya na mas malakas akong uminom at hindi matatalo ng kahit na sino. Natampal na lang ni Farlitang noon nang marinig ang sagot nito. Hay naku, ewan ko sa inyong dalawa. Mabuti pa ay mag-almusal na tayo. Ani